Sa huling video natin ay natapos tayo nang umabot sa oras si Bai bago pa makaalis ang dalawang tao na mula sa Blood Sword Sect, na naatasan na kumuha o dukutin si Miss Nolan Duo na mabuti na lamang ay nakarating kaagad ang ating bida ng mabilis sa tulong ng kanyang bagong weapon na nag-transform ngayon sa isang flying boat. At sa ating pagpapatuloy ng kwento, gayong nais makuha ni Bai si Nolan Duo sa kamay ng dalawang hangal ay nagpakilala kaagad ang nakaputi na lalaki na siya daw ay si Ming Shi. Tapos kanya rin inihayag na sila ay mula sa Blood Sword Palace kaya bakit napakalakas daw ng loob ng ating bida na magsabing nais makuha ang kanilang bihag ngayon. Sa kabila ng pagyayabang ni Ming Shi ay niyabangan rin siya ni Bai sa estilo ng pananalita at kanyang sinabi na oo tama ang nabanggit mo nais ko talagang agawin sa iyo iyan. Matapos sabihin ng ating bida na talagang nais niyang maagaw si Nolan Duo ay gumamit na siya ng kaunting spiritual chi. At matagumpay nga naagaw ni Bai ang dalaga sa kamay ni Ming Shi na ngayon ay hindi makapaniwala na walang hirap na kuha ng ating bida ang kanyang bihag kahit sa kabila nito ay kontrolado niya ang immortal binding rope. Gayunpaman, hindi pa rin siya pumayag na tuluyang maagaw sa kanya si Nolan Duo bagkus inis niyang inutusan ang binding rope na bumalik sa kanya. Pero wala rin naman plano magpatalo si Bai gayong nagdagdag na ito ng halos 20% ng kanyang lakas upang sa gayon ay mabaigo si Ming Shi na makuha niya muli ang bihag nitong babae. Ngunit dahil sa ginagawa ng ating bida at ng bayabas na si Ming Shi ay hindi na kinaya ng binding rope ang enerhiya ng dalawa kaya kinalaunan ay bumigay na rin ito kaya muling nakalabas si Nolan Duo. Subalit kahit na nasira na ang immortal binding rope ay wala pa rin plano si Ming Shi na sumuko na halos ay maiyak na ang palko gayong sa katunayan ay nahihirapan na siyang sabayan si Bai kaya gumamit na siya ng kanyang buong lakas. Sa kanyang ginagawang paggamit ng buong enerhiya bagamat ang loko ay parang iiyak na ngunit si Bai naman animoy nag-e-enjoy pa sa nangyayari, at nang makita niya gumamit ng buong lakas si Ming Shi ay napasabi na lang si Bai na oh. Nais mo ba na makipagkumpetensya sa kung sino ang may mas malakas na espiritual na kapangyarihan? At gayong gumamit na ng mas malakas na spirit power si Bai ay nagsanhi na ito ng pagkasira ng kasuotan ng dalaga ngunit dahil sa wala pa ring malay si Nolan Duo ay hindi niya ito naramdaman. Ngunit ang ating bida naman ay nagulantang matapos niyang makita ang resulta ng kanyang nagawang pagpuwersa na pag-agaw. Pati na rin ang bayabas na si Ming Shi ay natigilan gayong nakita niya na nawasak ang buong kasuotan ng dalaga. At napatawa si Little Dream nang masaksihan niya rin ang pangyayaring iyon, sambit pa niya na ang katawan ng ating junior na ito ay medyo maganda. Pero si Leo ay sinigawan niya ang kanyang master na si Bai. Dahil sa nag-teleport na ito sa akin naruroonan ni Nolan Duo upang sa gayon ay hindi na ito magtamo pa ng karagdagang pinsala dahil ang dalaga ay hindi pa rin nagigising hanggang sa mga oras na ito. Gayunpaman, bago umalis si Bai ay kanyang iniutos kay Leo at Xiaomeng na ang dalawa na ang baalang humarap sa dalawa ring hangal na taga-Blood Sword Sect. Pero sinabihan ni Bai si Leo na huwag tutuluyan paslangin ang dalawa tumugon naman ng may pagsang-ayon si Yu sa utos ni Bai. At sa panig ng dalawang bayabas, na ngayon ay gumamit na ng Blood Sword Technique si Ming Shi kasabay sa kanyang pagsasalita na ang lalaking iyon ay masyadong malakas. At ang may itim na buhok na batang babae ay isang golden core lamang at hindi ko masabi kung ano itong batang babae na may puting damit. At dahil sa papasugod na si Leo at Little Dream ay mabilis niya na pinaghahanda ang kanyang kasama dahil ngayon ay gagamitin na niya ang double blood. Hanggang sa tuluyan na niya itong i-atake kay Yu. Habang itong si Leo naman ay iniwasan lamang ang double blood slash ni Ming Shi at may seryosong pagmumukha na patuloy na mabilis sumusugod. Ngunit lingid kay Yu ay hindi pa pala doon natatapos ang teknik nitong si Ming Shi gayong pinasabog niya ito. Gayunpaman, ay pinagmasdan lamang ito ni Yu nang walang anumang pagkabahala gayunpaman ay nakulong pa rin si Leo sa blood prison. Matapos sumabog, nagsagawa rin ng teknik si Ming Shi upang gumawa ng body clone na makikitang matagumpay ang kanyang ginawa dahil sa naglabasan ang marami nilang shadow. Pero si Little Dream ay nakahanda na rin ngayon gamit ang kanyang sariling sutla. Ayon dito sa bayabas na si Ming Shi sa tulong ng mga shadow ay sa oras na makalapit lamang ang kahit isa sa kanilang kalaban mabilis itong mag-teleport para siya mismo ang makikipaglaban. Pero sa kasamaang palad hindi pa nga ganun nakakalayo ang kanyang mga clone ay naharangan na ito ng sutla ni Little Dream ni hindi man lamang nila ito napansin.
Hanggang kinalaunan ay nabura lahat ang kanyang shadow sa napakabilis na pangyayari na hindi sukat akalain ni Ming-Shi na sa dami ng ginawa niyang body clone ay ni kahit isa ay wala man lamang nakalapit. At ang kanya naman alalay ay napatanong na lang kung ano daw ba ang cultivation level ni Little Dream dahil marahil sa walang hirap nitong pinaslang ang lahat ng kanilang body clone. Matapos naman nito ay laking pangamba ni Ming-Shi nang masaksihan niya mismo na may malakas na kidlat na nagwasak sa kanyang blood prison. Habang itong kanyang alalay ay napabilib sa kakayahan ni Liu gayong halos 10 segundo lamang na nagawa nilang ikulong ito. Bukod pa dyan dahil sa animo ay nagmamadali ang dalaga dahil sa agaran niya ginamit ang isa sa masakit niyang kakayahan ang Crescent Blade Lightning. Na ikinagulat ng dalawang bayabas dahil sa matapos mabiyak-biyak ang lupa ay nagbabadya ang isang malakas na kidlat. At di naman moari ng nakaitim na lalaki na kung paano magkaroon ng ganitong klaseng kapangyarihan ng isang may lakas lamang ng Golden Core Realm. Hanggang sa kinalaunan ay tuluyan ng tumama sa dalawang palko ang napakalakas na pag-atake ni Liu. Dahil sa nakakagimbal na pag-ataking iyon ni Liu ay napabulong si Little Dream na ayon sa kanya ay tila bad mood si Liu ngayon. Dahil dito ay naisip niya na bigyan ang kanyang alaga ng melon mamaya upang sa gayon kahit paano ay maibsan ang galit nito. Mabilis na lumipat ang ganap dito kay Bai na ngayon ay kasalukuyan sinusuri ang lagay ni Nolan Duo. Hanggang sa matuklasan niya na ginamitan ito ng Blood Chi upang isil ang dantian ng dalaga kaya nabigkas tuloy ni Bai na napakabastos ng ginawa nilang pagsiselyo na ito. Sa kalagitnaan ng panggagamot ng ating bida kay Nolan Duo sa ilang sandali ay nagkamalay na rin ito. At dahil sa gising na ang dalaga ay agad na tanong ni Bai na ano ang nararamdaman nito. At kung may pakiramdam ang dalaga na hindi pagkakomportable. Ngunit dahil sa hindi naman kilala ni Nolan Duo si Bai ay hindi ito nagbigay ng anumang pahayag. Sa halip mabilis itong naghanda upang sampalin si Bai na mabuti na lang mabilis itong napigilan ng ating bida sabay niya na sinabihan si Nolan Duo na kumalma ka lang dahil sa ako ang siyang nagligtas sa iyo. Ngunit dahil sa nakita ng dalaga na wala siyang anumang saplot sa katawan ay inis niya na sinabi kay Bai na anong klase kang tagapagligtas na inalis lahat ang aking damit. Agad naman ipinaliwanag ng ating bida na iyon ay isang aksidente. Dagdag pa niya na sinabi kay Nolan na huwag masyadong kumilos dahil sa ngayon ay hindi pa rin tuluyan na naaalis ang selyo sa dantian mo. At muling ipinagpatuloy niya ang pag-alis sa selyo ng dantian ni Nolan Duo na nahihirapan base sa kanyang reaksyon. Dahil naman sa mag-alaw si Nolan Duo ay kaya muling sinabihan siya ni Bai na sinabi ko na sa iyo na huwag kang gagalaw. Hindi ito isang birong bagay na magkaroon ng blood chi silang ang iyong dantian. Gayunpaman ay kaunting tiis na lang matatapos na rin ako. Dahil sa ginagawang ito ng ating bida ay hindi lubos maunawaan ng dalaga kung bakit siya ay tinutulungan nito gayong hindi naman niya ito kilala. Kaya nais niya na malaman kung sino si Bai at kung bakit gayon na lang ang pagtulong nito sa kanya. Bago patugunan ng ating bida ang tanong sa kanya ng dalaga ay sinabi niya muna dito na okay na, magaling ka na ngayon. Pagkatapos, ang kailangan mo lang gawin ngayon ay ayusin ang iyong dantian. At pagkatapos ay kanyang inihayag na narinig mo na ba ang Qinghong Academy. Ako si Bai Luochen, ang instructor ng Departamento ng Talisman. Sabay isiningit na rin ni Bai ang kanyang tunay na pakay kay Nolan Duo gayong kanyang sinabi na Little Miss, interesado ka bang maging aking alagad? At nang malaman na ng dalaga ng kanyang instructor na kaharap ngayon ay may pangalan na Bai Luochen na nag-aalok sa kanya na maging isang alagad niya ay halos mandiri si Nolan Duo. Sapagkat base sa kanyang nalalaman ng instructor na ito ay ang famous trash ng academy. Gayong iyon nga ang mga kumakalat na balita ay napangiti na lang si Bai at nanahimik ng ilang sandali. Gayunpaman, hindi na rin itinanggi ng ating bida ang tungkol sa usapin na iyon sa halip sinabi niya na tama ang nabanggit mo ako yun. Ngunit dahil sa hindi naman yun big deal para kay Bai ay iniba na lamang niya ang usapan dahil kailangan pa raw nilang ipagpatuloy ang panggagamot sa dantian ni Nolan Duo habang ang dalaga naman ay nakikiusap na sana ay maging mabanayad lamang ang ating bida sa panggagamot nito. Makaraan ng ilang minuto, ay naging matagumpay si Bai na tulungan gamutin ang dantian ni Nolan at sabay sa kanilang pagkatapos sabay rin na tanong ni Liu na Master ano ang gagawin namin sa dalawang bayabas na ito. Tugon naman ni Bai ay dalahin malapit sa kanya.
Na siyang ginawa ni Yu at Little Dream na habang inaapakan ni Bai ang mayabang na si Ming Shi ay kanyang nasabi na hindi ako makapaniwala na ilalagay nila ang kanilang mga kamay sa isang mortal na may maruming mundo ng paglilinang. At sa pangyayaring ito ay napabulong si Nolan Duo matapos matalo ni Yu at Little Dream ang pumaslang sa kanyang mga kamag-anak. Bukod pa dyan ay malinaw sa kanya na ang dalawang lalaking iyon ay may parehas na cultivation level na golden core, subalit napakadali lamang natalo sa kamay ng dalawang batang babae na nasa kanyang harapan ngayon. Ngunit tiyak ni Nolan Duo na itong si Yu ay kanyang napag-alaman na nasa early stage golden core lang naman. Subalit si Little Dream ay medyo nababahala gayong alam niya na bad mood si Yu ngayon. Gayon nga ay mataray na kinamusta ni Yu ang bago nilang magiging junior. At mataray rin na pagtatanong ni Yu kay Nolan Duo na ikaw ba ang aming junior sister? Na maging ang damit na ipinahiram ni Bai sa dalaga dahil sa nasira ang suot nito ay hindi nagustuhan ni Leo na niyayakap ni Nolan Duo ang damit ng kanyang master, kaya sinabihan niya ito na bakit hindi ka nahihiya na yakapin ang damit ng aking master ng ganyan. Gayong nahal ata ni Little Dream na nagseselo si Yu, kaya naman pabulong niya ito sinabihan na hoy, ang iyong mga saloobin ay masyadong bistado. Maging si Bai ay nakisingit sa usapan ng mga dalaga upang sabihin na si Nolan ay hindi pa talaga pumapayag na sumali sa kanilang kagawaran. Nang malaman ni Yu na hindi pa pala sumasali sa kanila itong si Nolan Duo ay muli mataray niya itong sinabihan na mas mahusay mong muling isaalang-alang Miss Nolan. Hindi ganun karaming mga tao ang sapat na maswerteng maging alagad ng aking master. Sa isip-isip ni Little Dream dahil sa talas ng dila ni Yu ay palihim niya na nabanggit na napakabangis ni Liu ngayon. Matapos nito napansin ni Nolan Duo na ang alagad na iyon sa tabi ng batang babae ay malinaw na isang demonyo. Ang mga demonyo na maaaring magkaroon ng human form ay dapat na hindi bababa sa isang Demon King o mas mataas pa, marahil ito ay isang Demon Emperor. At dahil sa kanyang natuklasan na ito ay kanya rin nabanggit sa kanyang isip na kung ang nasabing isang mataas na antas ng demonyo ay sumusunod kay Bai Luochen, paano siya magiging isang basura ng academy? Hanggang sa muling pumasok sa isipan ni Nolan Duo ang isa sa tao na kanyang lubos na kinaiinisan, si Xiaoping ang kasalukuyang lord sa Bloodsword Palace. Gayong batid niya na mahihirapan siya na harapin ang itlog na iyon ay tumayo na ito at naglakad sabay. Tinawag si Bai agad naman tanong ng ating bida na kung nakapagdesisyon na ba si Miss Nolan Duo ngayon. At hindi nga nagkamali ang ating bida dahil iyon na ang planong gawin ng dalaga dahil matapos na lumuhad ay sabay niya binigkas na master. Mangyaring tanggapin ako si Nolan Duo bilang isa sa iyong mga alagad. Maligaya naman na tumugon si Bai na ayon sa kanya ay sige. Mula ngayon, ikaw ang magiging aking ikatlong alagad. Bukod pa inilabas ni Bai ang dalawa niyang aklat na siya niyang ibinigay noon sa kauna-unahan niyang disciple na si Liu. Upang ibigay ngayon sa bago nitong disciple, sambit pa niya na dahil sumali ka sa amin, kunin ang 2 librong ito. Ngunit sa kasamaang palad, ibinunyag ni Nolan Duo na ngayon siya ay nasa estado ng pagdurusa sa Chi Divination dahil dito ay hindi niya magagawa ang pagko-cultivate. Gayong batid naman ni Bai kung sino ang salarin sa pagdurusa ng kanyang bagong disciple ay kaya kanyang sinabing nais mo bang wasakin ko ang Bloodsword Palace para sa iyo? Madali lamang iyon gawin para sa akin, magsabi ka lang. Sa alok na iyon ni Bai ay laking pasasalamat ni Nolan Duo dahil iyon talaga ang kanyang ninanais. Gayunpaman, masinsinan siya ay kinausap ni Bai at kanyang sinabi sa dalaga na ngunit Miss Nolan. Sa palagay mo ba talaga na kung tutulungan kita na makapaghiganti ay mawawala ba ang galit sa iyong puso? Ngunit hindi naman maunawaan ni Nolan Duo ang sinasabi ni Bai kaya tinanong niya ito na Master, ano ang ibig mong sabihin? Mabilis naman na ipinaliwanag ng ating bida na ang paglilinang ay tungkol sa kadalisayan ng puso at kalinawan ng mga saloobin. Ito ang iyong paunang natukoy na hamon. Hindi ko ito malulutas para sa iyo, naiintindihan mo ba? Ngunit naging balisa si Nolan Duo matapos ang mga pahayag na iyon ni Bai, gayon din ay kanyang iginiit na ayaw ko ng ganon. Si Xiaoping ay isa ring cultivator na may mahusay na talento kaysa sa akin. At kung hindi ko hahayaan ang iba na gawin iyon, kailan pa ako makapaghihiganti sa kanya? At sa pilitan niya na ipinapagawa kay Bai na sana daw paslangin niya si Xiaoping at paulit-ulit niya na sinasabing dapat mamatay si Xiaoping. Dahil sa ipinapakitang pag-uugali ng dalaga ay napilitan na si Bai na gumamit ng Heart Common Talisman upang sa gayon ay kumalma ang nagpapanik na si Nolan Duo.
Nang kumalma na ang dalaga ay muli ipinaliwanag ni Bai na buksan mo ang iyong isip Nolan, kumpara sa akin ang kanyang talent ay walang-wala. Ang ibig kong sabihin ay ikaw mismo ang dapat gumawa ng paghihiganti. Nang malaman ng dalaga na siya mismo ang gagawa noon ay laking tanong niya kay Bai na kung magagawa ko ba talaga. Iyon, hindi ako nagsisinungaling tugon ni Bai, sambit pa niya na ito ang aking unang aralin sa iyo sabay inilabas ang isang armas. At dahil sa binibigyan siya ng armas ng kanyang master ay hindi niya mabatid kung ano ang planong ipagawa sa kanya. Magkagayunpaman ay kinuha na rin niya ang sandata na ibinibigay sa kanya ni Bai. Pagkatapos, ipinaliwanag ng ating bida sa bago nitong disciple na ang mga hinaing at utang ay dapat bayaran ng naaayon. Gamitin ang iyong pinakakakilakilabot na pamamaraan upang mapuksa ang dalawang itlog na ito. Nang marinig ng dalawang lalaki ang pinaplano ni Bai at nang makita pa nila na may patalim si Nolan Duo-Duo ay halos mapaihi ang dalawa sa takot. Hanggang sa sinang-ayunan na ni Nolan Duo-Duo, ang ninanais ipagawa sa kanya ng kanyang master. Ngunit hindi na ipinakita kung ano ba ang nangyari sa dalawang itlog na iyon dahil sa mabilis na nalipat ang kaganapan dito mismo sa kanilang kaharian ang Blood Sword Palace. At mula sa sekta na ito ay makikita ang masamang aura base pa lang sa kulay nito. At mula pa rin dito sa Blood Sword Palace ay kasalukuyang nag-uusap ang dalawang gwardya ng kanilang sekta na ayon sa isa kanyang natanong na ano sa palagay mo ang gagawin ng Palace Master pagkatapos maibalik ang ginang mula sa pamilyang Nolan. Tugon naman ng isa na according sa kultura ng Blood Sword Palace, dahil sa ito ay isang batang babae, masidi na gawin niya muna iyon pagkatapos papatayin na siya. Ayon naman dito sa manyakol na gwardya ay ang isang babae na maaaring magpakasal sa master ng palasyo ay tiyak na may pinakamataas na kalidad. Dagdag pa niya na sana daw matikman rin niya ang magiging asawa ng kanilang master ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay wala ng buhay ang kanyang kinakausap. Nang sabihin niya na kung bakit hindi nagsasalita ang kanyang tropa pets ay may palihim na rin na umatake sa kanya sa napakabilis na pangyayari. Na ang gumawa pala nito ay ang dalawang babaeng ito na gumagamit ng 2-star hiding talisman kaya hindi nakita ng dalawang manyakol ang banta sa kanilang buhay. Subalit nangangamba na ang isang babae dahil sa mayroon na lamang daw silang kalahating oras upang gawin ang kanilang pakay sa lugar na ito ang mapaslang rin si Xiaoping. Gayong nabanggit na may kalahating oras lamang sila para magawa ang kanilang trabaho dito sa Blood Sword Palace ay napatanong na rin itong isang babae na talaga bang iilagay nila ang kanilang sarili sa isang mapanganib na bagay para lamang sa isang mahirap na scholar. Na ito pala ay mula sa Guanling Prefecture Mo family, na may pangalan na Mo Shi. At may lakas na rin ang peak ng Golden Core Realm. Tugon naman ng kanyang kasama na sa palagay mo ba ginagawa ko ito para sa isang lalaki. At ito ay mula sila sa iisang pamilya ang pangalan naman nito ay Moran, at gayon din ang cultivation level na peak of Golden Core Realm. Dagdag pa ni Moran na ang gusto ko ay ang magkaroon ako ng access sa lahat ng lugar dito sa tirahan na ito. Subalit nakakatakot iyon gawin ayon kay Moshi gayong kanyang sinabi na maari lamang sila makipaglaban sa isang may lakas ng Nascent Soul Realm ngunit kung mas hihigit pa doon ay hindi na nila iyon daw kakayanin. Gayunpaman, ipinabatid ni Moran sa kanyang sister na iyon ang dahilan kung bakit natin ninakaw ang ilang mga talisman bago pumunta dito. Hindi mo ba naiintindihan? Matapos noon ay napatawa na lang si Moshi sabay sambit niya oo nauunawaan ko napakatalino mo talaga sister. Habang itong si Moran ay napagpasyahan na pumasok na sa Blood Sword Palace. Subalit hindi pa sila nakakaalis ay may biglaan na lang kakaibang nangyari sa buong kaharian hanggang sa mapagtanto ni Moshi na nag-activate ang Sword Formation Array. Nang makita pa nila ang madilaw na enerhiya sa ere ay nakutubo ng dalawang babae na may nais sumalakay sa kahariang ito. At mula nga dito sa itaas ng kaharian ng Blood Sword Palace ay makikitang nakarating na ang sasakyan ni Bai. Sa kasalukuyan naman ay naging mabait na si Liu sa bago nilang junior sister dahil sa binibigyan niya na rin ito ng bertod ni Little Dream upang sa gayon ay kung sakaling maharap sa isang hindi inaasahan na pangyayari ay magagawa nitong makaligtas sa tiyak na kamatayan. Ngunit si Little Dream na siyang nakagagawa ng bagay na iyon ay panay ang reklamo dahil sa ang ibinigay daw ni Yu kay Nolan Duo-Duo ay supply na niya iyon dapat sa loob ng isang buwan. At si Bai naman ay sinabihan na ang lahat na maghanda na gayong bababa na sila, ngunit bago tuluyan mauna ang ating bida sa pagbaba ay muli niyang ipinaalala kay Nolan Duo-Duo na huwag nitong kalimutan ang anteng-anteng na ibinigay niya sa dalaga.
At tumalon na nga ang ating bida mula sa flying boat upang sa gayon makagawa muna ng isang matinding unang galaw na ayon pa kay Bai na tiyak na isang na Saint Soul ang lord ng palasyo na ito subalit ang nilalang na hindi na Saint Soul realm ay iisang tabi na lamang raw ni Bai gayong wala naman iyon matinding banta. Mula naman dito mismo sa loob ng palasyo ay laking pagtataka na ng mga itlog kung ano ang nangyayari dahil maging ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga envoy ay nawala. Sa kutob ng isa ay marahil daw ang may kagagawa nito ay ang mga taga Silver Sword Sect gayong iyon lamang ang pwede gumawa sa kanila nito ngunit lingid naman sa kanilang kaalaman ay gawa ito ng ating bida na si Bai Luchen. Ngunit itong kanilang lord na si Xiaoping ay nanatiling tahimik sa kabila ng kaguluhan na nagaganap sa kanyang nasasakupan. Hanggang sa pabulaan na ng isang lalaki na hindi daw yun magagawa ng mga taga Silver Sword gayong ayon sa kanyang kaalaman ay wala silang kakayahan na masira ang sword formation array na nagpo-protekta dito sa Blood Sword Palace. Sa kabila ng pananahimik ni Xiaoping, mula sa suot niyang singsing ay may nagsalita rito upang sabihan si Xiaoping na brat, kailangan mo nang ipatawag ang Blood Puppet gayong kung hindi mo yun gagawin ay magiging huli na ang lahat. Agad naman na sumunod si Xiaoping na bumuo na ng Yin Blood Puppet sa kautusan na iyon ng kanyang ancestor na kanyang nakakausap sa pamamagitan ng singsing. Ngunit humingi si Xiaoping sa kanyang ancestor ng pahintulot kung maari itong magtanong dito dahil nais niyang malaman kung sino ba ang nilalang na kanyang kinatatakutan sa mga oras na ito. Sumagot naman ang singsing at kanyang sinabi kay Xiaoping na hindi ako sigurado. Ngunit ang taong pumasok ay nasa yugto lamang ng Accumulation Realm. Matapos malaman ng loko ang lakas ng nanghihimasok sa kanilang kaharian ay isang may lakas lamang gaya ng isang manok ay laking palaisipan kay Xiaoping kung bakit gayon na lang ang pagkabahala ng kanyang ancestor. Pero itong ating bida sa ngayon ay fully charged na para salakayin ang sekta na nagpahirap sa kanyang bagong disciple na si Miss Nolan Duo. Hanggang sa tuluyan na nga tumama ang napakalakas na pag-atake sa buong Blood Sword Palace na halos 79% ng mga gusali ay nawasak sa isang suntok na iyon ni Bai. Matapos noon ay napasabi na lang ang ating bida na tila napasubra ang kanyang ginawa sa paggamit ng buo niyang enerhiya. Gayunpaman, dahil sa ang kanyang target dito ay may lakas na ng nascent soul realm tiyak na hindi yun gayon kabilas maberes sa mundo gaya lang sa isang suntok na ito. Maya-maya nga mula sa wasak na lugar ay lumabas ang mapulang enerhiya kaya natiyak na rin ni Bai na hindi nga siya nagkamali sa kanyang kutob. Habang nakamasid ang ating bida sa lugar na kinaroroonan ni Xiaoping ay sa kabilang gilid naman ay makikita ang pagkahulog ng isang bato kahit tapos na ang shockwave dahil sa suntok ni Bai. Na ang may kagagawan pala nito ay ang mag-sister na si P. Moran at Mo Shi na sa mga oras na ito ay nais ni Moran na makita kung buhay pa ba si Xiaoping at kung gayon paano mapaslang ang dapat nilang i-assassinate. Kaya dapat raw hindi nila mapalampas ang napakagandang ganap na ito. Ngunit may agam-agam si Mo Shi na lumapit, gayong kung hindi dahil sa two-star talisman na palihim niya na kinuha sa kanyang ama ay malamang raw sa alamang wala na rin silang buhay ngayon matapos ang nakakagimbal na pag-atake ni Bai. Kaya naman sinabihan niya si Moran na huwag na lamang sila makidaw-daw sa pagitan ng dalawang malakas na nilalang. Subalit hindi naman daw iyon isang malaking banta ayon dito kay Moran, gayong mayroon pa siyang 3-star divine talisman na kanya rin palihim na kinuha mula naman sa kanyang lolo kaya dahil dito walang isyu ang pagtakas kung sakaling kailangan nilang gawin iyon. Dagdag pa ni Moran na sino ang mag-akala na maari pa rin natin makita si Xiaoping bago ito mawala sa mundo. Para magawa nila iyon ay iniutos niya kay Mo Shi na mabilis gawin ang pagtatago ng kanilang chi upang sa gayon ay makapanood sila ng isang laban ng nilalang na may level ng yakang-yaka na mangwasak ng bundok sa isang suntok lang. Bagamat sumang-ayon si Mo Shi sa nais ng kanyang sister dahil sa isa nga naman magandang oportunidad na makakita ng isang laban sa pagitan ng malalakas na cultivator. Subalit kanyang sinabi na sa susunod ay hindi na ako sasama sa iyo na gawin mo ang gaya nito. Habang ang ating bida naman ay nakita rin niya ang dalawang ligaw na babaeng ito kahit sa kabila ng paggamit nila ng Divine Hiding Talisman na kanya rin nakilala na ito ay mula sa Mo family. Gayunpaman, ayon kay Bai hanggat hindi lamang makagambala ang dalawang babaeng iyon ay hahayaan na lamang daw niya. Bagkus nag-focus na lamang sa dapat niyang gawin ang matiyak na hindi makatakas si Xiaoping. Sa panig naman ni Xiaoping ay pabulong niya na kinakausap ang kanyang great ancestor upang tanungin ito kung bakit hindi pa rin daw sila umaalis. Sambit naman ng kanyang ancestor, gayong nabunyag na ang iyong chi,
tingnan na lamang natin kung maaari ba tayo makipagkasundo, gayon din ay imposible na rin ang makatakas ngayon. Dahil sa inihayag na ng kanyang ancestor na hindi rin sila makakatakas ay lumabas na lamang si Xiaoping sa loob ng kanyang formation array, sabay tanong kay Bai na maaari ko bang tanungin kung sino ka. At gayong nais niyang malaman kung sino ba ang nanghimasok at nagwasak sa kanilang Blood Sword Palace. Kaya nagpakilala na rin ang ating bida, sambit niya na ang pangalan ko ay Bai Luchen, at ako ay isang instructor mula sa Qinghong Academy. Matapos mabunyag ang pagkakakilanlan ng ating bida at marinig ito ni Moran ay si Bai Luchen mula sa Qinghong Academy, ay napalakas ang kanyang pagsasalita. Dahil rin dito ay laking tanong niya kung ito ba yung tao na naging baldado mula noong 10 taon na nakalipas. Dahil naman sa kanyang ingay ay sinabihan na siya ni Mo Shi na, "Sister, alam mo ba ang ibig sabihin ng salitang magtago, bakit napaka-ingay mo?" At gayong napagsabihan siya ng kanyang sister ay palihim na lamang niya na inihayag na 10 taon na ang nakalilipas, kasama ang kanyang sariling kapangyarihan. Nagbuklod siya ng isang portal mula sa mundo ng demonyo at pumatay ng hindi mabilang na mga demonyo, iyon ang Genius Talisman Master, na si Instructor Bai Luochen. Ngunit ayon sa usap-usapan sinasabi sa mga alingaw na sinunog niya ang kanyang paglilinang at kaya naging isang basura at ang kanyang cultivation ay nanatili sa accumulation realm. Subalit ngayon na nakita niya mismo kung paano winasak ni Bai ang isang bundok sa isang pagsuntok lamang ay kanyang naisip na iyon ay isang fake news lamang at ang lahat ay talagang isang malaking kasinungalingan. Matapos niya na mapagtanto na may malaking lihim si Bai ay kaya napagdesisyonan ni Moran na pag-ulong sinabi kay Mo Shi na kailangan na idagdag daw nila sa kanilang list ang academy na pinagtuturoan ng ating bida. Gayong tila interesado si Moran kay Bai ay kaya naman naisip ni Mo Shi na parang may paghanga ang kanyang sister sa ating bida na ngayon naman ay malinaw pala na naririnig ni Bai ang kanilang palihim na usapan. Ngunit naputol na doon ang kanyang pakikinig sa dalawang babae dahil sa pagtatanong ni Xiaoping na ayon sa kanya ay ang Blood Sword Palace ay walang mga hinaing laban sa akademya, kaya bakit mo kami sinalakay? At dagdag pa niya na, mangyaring bigyan ako ng malinaw na paliwanag ukol dito. Hanggang sa maalala ni Xiaoping na hindi ba ang lalaking ito ay ang sinasabi sa akademya na kilala na henyo noon at naging isang baldado. Ngunit laking palaisipan sa kanya na tila malinaw na kabaliktaran sa kumakalat na tsismis. Para maging malinaw kay Xiaoping at upang wala na madamay pa kaya inihayag ni Bai na ang academy ay walang kinalaman dito. Ito ay tungkol lamang sa aking alagad na nais maghiganti sa iyo. Dagdag pa ni Bai na dapat mong malaman ang mga kasalanan na nagawa mo, at ang pagsira sa sekta na ito ay makatwiran. Gayunpaman, sa ngayon bibigyan kita ng isang pagkakataon. At pagkatapos, pinababa na ng ating bida ang mga naka-antibay niyang mga alagad. Sabay rin niya inihayag na hanggat magagawa mo lang na manalo sa aking mga alagad sa isang tunggalian, bibigyan kita ng pabor upang makalaya. At maya-maya pa ay lumabas na rin si Nolan Duo na siyang ihaharap ni Bai sa palkong Sect Master, gayong iyon naman talaga ang orihinal na plano nilang gawin ang ipalaban si Nolan Duo upang sa gayon magawa nito ang matagal na nitong inaasam ang makapaghiganti. Ngunit nang makita ni Xiaoping kung sino ang haharap sa kanya ay nakaramdam ito ng matinding galit, gayong hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ito makalimutan ang ginawa ng dalaga na pagsira sa kanilang marriage arrangement. Dahil batid ni Xiaoping na ilang antas ang higit niya kay Nolan Duo kaya hindi niya sukat akalain na gagawin ni Bai na ipalaban ang dalaga sa kanya. Kaya nais niyang linawin sa ating bida na kung talaga ba na desidido ito na ipalaban sa kanya ang kanyang alagad. Dahil sa umaasta na gentleman itong si Xiaoping kaya ipinagnilandakan ni Bai na siyempre, ako ay madalas tapat sa aking mga salita. Gayong seryoso talaga si Bai ay gusto rin ni Xiaoping ng isang assurance na kung sakali daw na masaktan niya ng labis ang alagad ni Bai, siguro naman ay hindi ka makikisawsaw, di ba? Natatawa na lang na sinabi ng ating bida na oo naman siyempre, gayon din ito ay kanyang laban at hindi ako makialam. Otherwise, sa totoo lang ito ay personal niyang kahilingan sa akin upang makapaghiganti. Nang maipaliwanag ni Bai ang buong kwento ay napatawa ng malakas si Xiaoping, gayong kanyang naunawaan na talagang gusto daw ni Nolan Duo na siya mismo ang pumuslang sa kanya. At pagkatapos, tinawag na rin ni Xiaoping si Nolan Duo para maumpisahan na ang kanilang laban. Mula naman dito sa panig ni Bai nagpaalam na ang dalaga sa kanya upang matupad na ang matagal na niyang inaasam ang mapaslang si Xiaoping.
Bagamat may alinlangan pa rin si Bai subalit pinayagan na rin ito si Nolan gayunpaman muli ay ipinaalala ng ating bida na mas wise na gamitin ang pressure na ibinigay niya rito upang sa gayon ay hindi ito matalo sa laban. Matapos ang mga tagubili na iyon ay nagpatuloy na si Nolan duo-duo na lapitan si Xiaoping. Ngunit si Leo ay may pag-aalala pa rin na kanyang sinabi kay Bai ngunit hindi na nagbigay pa ng anumang pahayag ang ating bida ukol dito. Muli ay nagsalita si Yu at kanyang inihayag na itong si Xiaoping ay nasa yugto na ng nascent soul. Bukod sa iyo Master, hindi pa ako kailanman nakakita ng ibang tao na nagawang tumalo ang isang tao na may 3 yugto ng lakas na mas mataas kaysa sa kanila. Pati na rin si Little Dream ay napakomment rin na tila ipinadala natin siya sa kanyang kamatayan. Gayunpaman, hindi man lang mababakas sa pagmumukha ng ating bida ang pagkabahala. Sa halip kanyang pinakalma lamang ang dalawa at ipinangako na hindi ko hahayaan ang anumang masamang mangyari kay Nolan duo-duo. Pero hindi kumbinsido si Little Dream dahil paano kung wala raw magawa si Bai sa sandaling iyon. Ngunit sa kanyang nabanggit ay magiliw. Na kinausap ni Bai ang Demon Empress para sabihin dito na kung ang isang aksidente ay talagang nangyari, kung gayon malinaw naman na may dapat kagawin, di ba? Sa palagay mo dinala kita dito para sa isang bakasyon. Sa takot ni Little Dream ay mabilis itong sumang-ayon kay Bai at kanya rin ipinangako na gagawin ko ang aking trabaho ng maayos. Pero natigil naman ang kanilang pag-uusap nang biglang sumigaw si Leo at binabanggit ang pangalan ni Nolan duo-duo. Gayong mula dito sa panig ng dalawang maglalaban ay walang hirap na nagapos ni Xiaoping ang alagad ni Bai. Gayon din ay mayabang na inihahayag ng itlog na ang isang gaya mo na may lakas lamang ng Hallowed Realm ay nais talunin ang isang tao na nasa antas na ng Nascent Soul Realm. Sa palagay mo ba ikaw ay isang bida sa isang nobela? Isa kang baliw. At sa palagay mo ba wawakasan kita ng mabilis? Hindi ko gagawin iyon dahil sa dahan-dahan kitang pahihirapan sa harap mismo ng iyong master. Ibabalik ko ang lahat ng kahihiyan at pagdurusa ko noon. Gayunpaman, sa kabila ng lagay ni Nolan duo-duo ay ipinabatid niya kay Xiaoping na karapat-dapat lamang na ikaw ay magdusa. At maya-maya pa ginamit ng alagad ni Bai ang self-destruction upang sa gayon ay matakasan ang mahigpit na pagkakakapit ng blood formation sa kanyang buong katawan. Abangan sa susunod na video natin kung paano Majay Gimbal si Xiaoping gayong buong akala niya ay tuluyan na siyang nanalo sa laban gayong kitang-kita niya kung paano sumabog si Nolan duo-duo ngunit ilang segundo pa lang ay muli itong nabuhay. At bukod pa ay matutuklasan natin ang isang kakaibang kakayahan ni Nolan duo-duo gayong matapos magtamo ng matinding pinsala ay nagkaroon ito ng mga pakpak na marahil ay mula sa demon. Subalit nang matalo si Xiaoping ay lumabas naman mismo ang kanyang ancestor na kung saan nakukuha ni Xiaoping ang kanyang lakas ang Blood Sword ancestor na si Zhu Wuchen. Gayong nakialam na ang itlog na ancestor kaya makikipagbakbakan na rin si Bai. Kaya sama-sama nating alamin kung paano ito paglalaruan ng ating bida sa magaganap nilang laban. At sa susunod rin nating video ay magpapakita na si Moran at Mo Shi kay Bai matapos matuklasan nila ang isang bagay. At gayong ang Mo family pala ay isa sa kaibigan ng ating bida kaya naman magiliw niya nakakausapin ang dalawang babaeng ito.